Nakapag-prepare na ako ng kulay para ipapahid ko na lang para sa design. Ito'y 3 colors lang. Ito'y brown, dark pink, and yellow para sa design ng maple at wood effect. Hello mga kapintor, mga nagdi-DIY, and also mga beginners and viewers. Okay, start na ako. Ang base ko is ivory. Then, nilagyan ko ng box gamit ang tape. At iba't ibang sukat ang box na ito na nilagyan ko ng tape. Ilang pirasong box din ang inilagay ko para sa design ng wood effect. Kasi siya ang lalagyan ko ng design ng wood effect. Kaya after natin itong malagyan ng tape, pwede na tayo mag-start ng pag-design. Kaya kailangan ang paglagay natin ng box na ganitong design ay hindi dapat kumpul-kumpul o salasalabid. Kailangan ito ay nakaatado din para ang sukat niya ay hindi nawawala. Kasi karamihan sa mga gumagawa nito ay merong iba't ibang style na hindi naman natin makukuha ang pagka-illusion. Kasi ito mga lodi is marble type na may wood effect at illusion kung titingnan. Kaya ganito lang gagawin natin para magawa natin ang design. Yung tama sukat, tamang adjust ng paglagay ng tape para makuha natin yung pagkaka-align ng bawat sukat. Yan mga lodi, pagkatapos natin lagyan ng tape at matapos natin yung paglalagay ng box, binabasa naman dito gamit ang foam. Kailangan basa ang bullet natin bago natin to lagyan ng design or latex. Yung latex na magbibigay po ng design dito mga lodi. At saka ang kailangan natin ilagay dito latex is, kung umpisa natin ilalagay is brown para makuha natin yung unang design ng pagka-marmol niya. At tulad ng dati mga lods, after natin ito pahidan ng brown, pagkatapos ipahid ay gagamitan natin ng foam para mabasag uli ang mga panapanabi at kumalat. Yun po ang tamang paraan para mabasag natin ito. Lagyan natin ng brown, lagyan natin ng tubig para po hindi kasi natutuyo. Ngayon pag ginamitan po natin ito ng foam, ikakalat naman natin para mabasag yung mga makakapal sa gitna at magnipis. So ibig sabihin po, pag kumakalat ito, yun po ay parang marble, yung mga hibla-hibla na lumalabas. At pagkatapos mga lods, lagyan natin to ng brown. Ang kasunod naman natin ilalagay mga lods is dark pink. Kasi ang dark pink ay siya nagbibigay buhay sa mga brown na na kumakalat. So hindi natin pwedeng ipahid ang dark pink ng halos lahat ay lalagyan. Ito ay patlang-patlang lamang. Kung saan may dark, doon natin ilalagay ang dark pink para ito nabubuhay ang mga bawat katabi ng brown at maging mismo lang realistic. Pagkatapos natin ipahid ang dark pink, babasagin naman natin ang bawat panabi ng dark pink ng kulay yellow. Ito naman po ang nagbibigay buhay sa nilagyan natin na brown at saka pink. Kailangan magkaroon siya ng yellow sa bawat panabi. Ito naman po ay hindi pwedeng ipahid ng halos lahat. Tulad ng dati, patlang-patlang, bawat sulok pwedeng lagyan. Para ito ho ay bumabasag o nagiging contrast ng brown at saka pink. Kung kayo mga beginners na nakaka-encounter ng ganitong gawain, kung kayo po ay napadpad nga dito sa aking content nito, ay salamat po at baka nang kayo po ay nakakakita po ng isang ideya na pinamamahagi ko. Ngayon po, kung ito po ay sa inyo pong palagay ay tama, ay pwede nyo po itong gayahin ng ito mismo sakto. Pero kung gusto nyo naman pong ibahin ng kulay, ay pwede po, depende po yan sa kagustuhan ninyo. Tulad ng dati, tatanggalin ulit natin ang tape para ma-informa uli natin ito na maayos. Kailangan po ay pagka natanggal natin ang tape, titichikin natin kung may sumobra o may kulang para po ma-retouch natin yung ibang mga lumalabas na sobra. So ito naman po, ilalagyan ko naman po siya ng lining. Ito na po yung illusion na ilalagay ko. So kung makikita nyo po is black latex lang po ang ilalagay ko dito. Ito po kung sukat na ito is kumukuha lang po ako ng sukat ko. Ito po yung para sarili kong sukat. So kung kayo po, kung gusto nyo rin gumawa, ay nasa sa inyo po kung anong sukat po ang gusto nyo. Sa akin lang po, ito po ang pinakikita ko na pwede kong ipakita sa inyo na ganito po ang pamamaraan ng paggawa ko sa kahit anong sukat po nilagay ko, ay magagawa ko lang po dahil ito naman po ay nakadetalye. Kailangan lang po natin pag tayo po ay gumagawa ng ganitong sukat, huwag nyo lang pong dadamihan ang paggawa ng sukat ng black latex kasi
kung dadamihan nyo po ang sukat ng inyong ginagawa, ay halos hindi na ho maiintindihan ng mga manonood natin o kahit po sino nagpapagawa sa inyo o kahit kayo po, hindi nyo na po mauunawaan kung bakit ho ganun ang itsura ng inyong design kasi masyado hong marami ang guhit. Kaya kailangan po dadalang-dalangan nyo rin ang paggagawa ng box. Yun po kasi ay nakadepende pa rin sa ating nilagay na wood effect. Doon lang po tayo kumukuha ng basihan o kumukuha ng sukat na para maging kudrado rin at maging illusion kung titingnan. So ganito po ang kailangan dapat yung gawin. Lagyan nyo po ng linya ang bawat kanto. Yung mga ibang part, lagyan nyo rin po, may maliit, may malaki. Pero kung dadamihan nyo po, hindi nyo na ho maitsurahan kung ano itsura niyan. Okay, pagkatapos po natin malagyan ng sukat ng block ang ating mga panabi ng ating ginagawa, ang kasunod naman po ay nilalagyan natin ng black latex ang panabi ng wood effect. At pagkatapos po natin itong guhitan, ito po ay lalagyan natin ng basahan na medyo basa. Ipipid lang po natin na rin ang pagpahid para ho lumutang yung pinakang wood effect natin, yung pinakang nagdadala ng design. Yun po ang diskarte po natin dyan. Ipapahiran natin ng black latex. Pagkatapos natin pahiran ng black latex, atin naman pupunasan ng panabi o ating ipipade para lumutang yung pinakang kudrado na wood effect. At pagkatapos natin mapuno ng black ang mga panabi nito, lalagyan naman natin ito ng white latex. Pinakang highlights po niya para maging realistic ang ating ginagawa. Makikita nyo naman po, lumulutang na. Kung titingnan nyo po, realistic kung tingnan. Yan po ang pamamaraan yan. Kaya kung kayo po ay gagawa nito, huwag nyo pong tatakloban yung pinakang itim na gumuguhit doon sa loob ng box. Didikit nyo lang po yung white para po maging highlights. So kung titingnan nyo po siya, nakalutang na tiles na wood effect and yung illusion na marmol. Yun po ang makikita ninyo sa design na ganitong pamamaraan. Kailangan po natin, pag kayo nagawa nito, ang kailangan lang po natin dito ay yung meron po kayong tiyaga para po makuha nyo yung ganitong pagkakataon. Kasi kung wala po kayong tiyaga, hindi po tayo magkakaigi niyan, hindi po kayo magkakaigi. Kaya ngayon pa lang, kasi kailangan may tiyaga na kayo para makuha nyo yung mga ganitong pagkakataon. At yan, ito na po, tapos na yung ating ginagawa. Kaya sana po ay may nakuha kayong mga magandang ideya na ibinigay ko at sana may natutunan kayo. At yun po, maraming salamat sa panonood niyo. And sana ingat po kayong lahat sa inyong mga latang gawain. Sige po, maraming salamat and God bless.